Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. I hope that ice cream pop Toto is salubrious. Salubrious. Baka nagugutom lang yan si Toto, Mr. Dictionary. Napakainin mo na yung ice cream pop. Ang salubrious, mga sombreros, ay adjective. Ito yung tumutukoy sa isang or paglalarawan sa isang lugar na mainam or masarap tirhan, lalong-lalo na favorable sa kalusugan. Ang mga possible synonyms po natin dito ay healthy, beneficial, wholesome, agreeable, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Joseph and Jacques, apart from being chic, they find a better salubrious home for the entire family. Salubrious. This word resembles chic, 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 where CH is pronounced as CH, as in ch, ch, ch. But this word is chic, chic, SH, and then long E. Chic, chic, yada yada. Joseph and Jacques. Do you know Joseph Michel and Jacques Montgolfier? Sina Joseph Michel at Jacques Montgolfier, mga sombreros, ang nag-imbento ng human air balloon. Nung time na magkakaroon sila ng demonstration sa King of France, ay sinadjust or pinropose ng hari na ang isasakay doon, no, habang lumilipad ito ay ang mga preso. However, hindi nila ito ginawa. Ang ginawa nila Montgolfier at ni Michel ay nagsakay sila ng tupa, ng pato at ng tandang or rooster, and it landed safely at nakalipad ito ng 2 miles or 3.2 kilometers. That was 1783. Ang rooster, mga sombreros, or tandang ang isa sa mga sinakay nila Montgolfier sa kanilang human balloons. Basahin po natin Mark 14:30. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, kay Peter niya ito sinasabi, ngayong gabing ito, bago tumilaok ng 2 ulit ang tandang, 3 ulit mo akong ipagkakaila. No? Sabi dito, mga sombreros, sa verse 72, sa ikalawang pagkakataon tumilaok ang isang tandang. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ng 2 ulit ang tandang, ikakaila mo ako ng 3 ulit. Nang maisip niya ito, siya ay tumangis. Si Peter kasi ay dininay niya si Jesus Christ 3 times, no? Which is nasabi na ni Jesus ahead of time sa kanya na ikakaila mo ako, no? Ikakaila mo ako. Although Jesus, si Peter ay parang dininay pa yun na hindi kita ikakaila, Lord, ganito ganyan, no? Pero parang nag-defend pa siya, pero nangyari talaga siya. Makita natin, mga sombrero, sa buhay natin ngayon, hindi man natin literal na sasabi na ikinakaila natin si Jesus Christ, na that we are denying Jesus Christ. Pero pag wala tayong oras sa kanya, sa kanyang Biblia, no, sa pagpe-pray, sa pagbabasa ng Biblia, ay para na rin natin sinasabi na dinideny at ikinakaila natin siya sa ating buhay. Kung kaya napakahalaga po talaga na let's show our love to God, kasi mahal na mahal niya tayo, at ang pag-ibig niya sa atin kasi ay pagsintang wagas, no, hindi natatapos at hindi nagwawakas. He deserves our all, our everything, our 100% obedience and love sa kanya, mga kasombreros, no. Hindi tayo perfect, yes, nagkakamali tayo, na-disappoint tayo, na-failure tayo. Pero alam niya kasi kung sino yung talagang nagdidepende sa kanya, no, talagang parang tatay natin siya na dumudulog tayo sa kanya. Alam niya, mga sombreros, ang ating puso't isipan at gawa. Kung kaya, let's read Love and Obey What's in the Holy Bible. Asin kayo dyan. Ang asin, mga sombreros, ay may chemical name na sodium chloride. Ang sodium or ang element na sodium ay na-discover ng English chemist na si Humphrey Davy. Iba pang na-discover niya, mga sombreros, na elements ay chlorine, manganese. Pero merong madilim or malungkot na kwento, mga sombrero, si Sir Humphrey Davy. Kasi habang siya po ay nagtatrabaho sa kanyang laboratory, ay nasabugan po siya ng nitrogen trichloride na naging sanhi ng pagka-damage ng kanyang paningin. Kung kaya, he had to wear eyeglasses for the rest of his life, mga sombreros. Pero ito po kasi, mga sombreros, iodized, hindi po ito sponsored by any company or brand po dito, mga sombreros, ha? Pero yun po, ang element symbol po ng sodium, mga sombreros, ay Na, not ba sodium Na, pero ang layo. Ang Na kasi, mga sombreros, ay mula sa Latin word na natrum. Nang ibig sabihin po, kung itatranslate natin sa English, ay soda. Kaya sodium, no? Soda, sodium. Muli po, ito po mula po rito sa Camilla Village sa Tagum City. Ito po si Kasombrero Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsabi, sabayan nyo kami! Ang buhay ay magsalala ng
lalo naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Ice cream pop, ice drop, still, that's too sweet and too icy. Our vocabulary term is scrim. Scrim. Mukhang gutom na gutom si Toto, Mr. Dictionary. Hayaan mo na yan. Ang scrimp mga sombreros ay verb. Ito yung paggasta mo ng kaunting pera kasi nga nag-iipon or nagsisave ka or nagtitipid ka talaga mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay economize, limit, save, lessen, scrape, spare, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Joseph must scrimp more to save for his daughter's baptism. Scrimp. Baptism, baptism. The stress is on the first syllable, not on the second one. It's baptism. It's not baptism. It's baptism. This is also the same with advocacy. Admirable. Yada yada. Joseph. Do you know Joseph Nicephore Niepce? Si Joseph Nicephore Niepce mga sombreros ay isang French inventor credited for inventing photography. Pero maliban dito ay naging interested siya kasama ang kanyang brother sa engine na noong 1816 ay naging successful or na-discover nila ang fuel injection principle na ginagamit pa rin in today's engine. That was 1816. Usapang brother mga sombreros, napakasarap po talaga sa pakiramdam ng meron kang kapatid, no? Na supportive, pero pag kapatid na pasaway at saka parati kang talo, parang gusto mong mag-isa na lang sa bahay, pero wag po ganun, ha? Brother, mahalin natin, no? Brother, usapang brother, Proverbs 18:24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Wow. Sabi pa dito, Matthew 12:46-50, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang iyong ama o inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayo makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. So mga kasombrero, sakita natin dito, hindi biological factor, hindi biological heredity or yung pagiging related natin sa Panginoon, hindi po yun, no? Ang pagiging related or connected natin sa Kanya na itinuturing niya tayong mga kapatid, no? Mga relative, tayo nga yung yung mga kapatid niya, siya yung pinakapanganay, ay yung mga sumusunod sa gawain at sa kalooban ng Panginoon natin sa langit. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Atchal or bell pepper may scientific name na Capsicum annum. Alam niyo ba mga sombrero sa botany, ang atchal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero niya, ang bottom line, pasimploksin natin, ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga. Now, from bulaklak, doon po naluluto or nahihinog ang kanilang
prutas na magiging buto mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Muli po, ito po si Sombrero Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsabi, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalamat na nagsisimula, masalamat na nagsisimula, faith, love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!